Na-outplayed na nga sana ng OKC Thunder ang Denver Nuggets sa kabuuan ng Game 3. Naging epektibo rin naman sana ang lahat ng kanilang game plan. In fact, gamit ang kanilang depensa, napabagal nga nila ang opensa ni Nikola Jokic kung saan hindi nga po siya nakagawa ni isa mang 3-pointer. Kaya tumaas ang tsansa nila na manalo. Ngunit imbis na umakyat at makuha muli at makabawi sa home court ng kalaban, bigo nga sila nang mag-choke kahapon sa fourth quarter. Kaya hinanap nga po ngayon ng napakaraming mga fans kung sino dapat ang sisihin. Well, ayon sa ilang mga analysts, kasalanan nga ito ng buong team. Bakit sila natalo? Since masyado nga silang nagre-relax lalo sa last quarter, kahit ito ang pinakamahalagang oras ng team para mag-step up. Marami nga ang nakapansin na sa paggawa ng Thunder ng sunod-sunod na bad shot sa turnover sa ginawang tatlong floater dito ni Hartenstein. Kaya nangangahulugan nito, kulang pa rin talaga sa experience sa mga crucial minutes lalo sa postseason. Samantala, kagaya nga po ng napag-usapan natin, malaki ang posibilidad na i-trade ng Lakers si Austin Reeves next year o ngayong off-season na hindi nila afford ang magiging bagong kontrata nito. Kaya hindi na nga nakakagulat kung gagamitin nila agad ito bilang maipang-o-offer sa ibang mga teams na mas makakakuha ng isang legit na superstar o dissenting big man para kina Luka at LeBron James next year. At ang pinaka-qualified dito walang iba kundi ang target na si Giannis Antetokounmpo na unti-unti na nga pong nasasawa sa Milwaukee Bucks matapos ang sunod-sunod na pagkalaglag. Mismo ang insider na ang nagsabi na open ang Milwaukee sa ideya ng pagkuha sa kanya sa trade sa tamang presyo. Meaning kailangan nga po nilang maghanda ng Lakers ng isang trade package na pinapangunahan ni Austin Reeves na pwede nilang i-offer sa Milwaukee. Isa rin naman nga itong win-win situation para sa Lakers dahil kahit gaano karami ang ilagay ditong future first round pick, ang ilan sa mga key player magiging sobrang worth it ito dahil posibleng mabuo sina LeBron, Luka at Giannis Antetokounmpo. Sa kabilang banda, matapos nga pong dominahin ng Cleveland Cavaliers ang Game 3, mas tumaas ang kanilang tsansang maitabla sa tuto ang serye kung sakali mang maipanalo muli ang Game 4. Kita naman nga ninyo ang kanilang unang tatlong laro kung gaano dinomina parati ng Cavs ang Pacers, sadyang nagcho-choke lamang sila sa dulo. Ngunit simula nang makumpleto ang lineup, doon na nga nila napigilan ang paglamya ng team sa crucial minutes. Hindi nga po nila nahahayaan na makahabol ang Pacers at maibaba ang kalamangan. Kaya dahil sa pangyayaring ito, hindi rin naman napigilan ni Donovan Mitchell na magsimulang magyabang. Ayon dito, syempre ibinulgar nga nito na kahit man nabao ng maaga ang Cavaliers noong serye, hindi rin naman siya dito nangamba at pinanghinaan ng loob dahil umpisa pa lang nga po alam niya na once na makumpleto ang lineup, siguradong mas magiging madali sa kanila para manalo. At mukhang hindi lang naman puro yabang si Mitchell matapos niyang patunayan at panindigan na kaya nilang tambakan ng Indiana Pacers sa pagbabalik ng kanyang mga kakampi.